Halo mga busing mga good day sa buong mundo. At good morning o madaling araw dyan sa inyo sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Good morning po dyan sa inyo. O good day na lang dyan sa inyo sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Kumusta po kayong lahat mga busing mga madam? Okay, pag-usapan natin tong si Robin Padilla mga busing mga madam. Talagang nakakasawa tong mga tanong ni Robin Padilla. Pinutol ko na lang kasi wala akong naririnig kundi yung tanong kung taga saan po kayo. Taga Baguio, sabi nung babae na si Del Campo, na taga Baguio siya. Taga Baguio, taga Erisan. Sabi naman ni Robin, taga Baguio rin ako, taga Baguio rin ako. Talagang kung ano, taga Baguio rin ako, sabi niya. Talagang paano naging taga Baguio? Taga Tarla, taga Bicol siya. Tapos taga Angeles. Paano nagiging napunta sa Baguio si Robin? Tapos sabi niya, saan ka nag-graduate? Sa Baguio din. Tapos sabi naman ni Robin, taga dyan din ako nag-graduate. Alumni ako sa high school. Kung totoo, di okay. Pwede mo bang mga tanong ba na mabubusit ka kay Robin Padilla? Pinutol ko na yun. Hanggang sa napunta na naman sa terrorist na hindi, sabi ni Robin, hindi mo ba alam nung 2016 hanggang 2022 ay mayor si Sara sa Davao? Sabi naman ng babae, opo, mayor. Pero pagdating sa knowledge po ng mga terrorist, wala po akong alam dyan. Yun lang, tama naman ang sagot ni Frere. Bakit? Wow. Ay, tama naman yung sagot ni Del Campo na yung sa Kakboa na wala siyang alam talaga pagdating. Kuha nga siya, kaya nga commission ng audit lang siya. Pilit pinagdudugtong ni Robin Padilla yung mga school na mga terrorist na napipigilan ni Sara yung mga sa madaling salita yung mga pag-recruit ng mga MP sa mga kabataan. Yung bububuhis, pinutol ko na lang, hindi ko na tinapos kaya hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil sa nabusit na ako. Pero yun na lang lagi lahat ng mga tanong niya sa mga lahat ng mga tanong niya sa mga witnesses, ganun kaya mabubuisit ka talagang kitang-kita mo talaga kung paano niya i-depensa si Sara Duterte. Sa halip na magkuan lang siya, depende, sa halip na magkuan lang siya, pumagit na lang dahil senator judge siya. Hindi, talagang grabe. Kapal talaga ang mukha nito ni Robin Padilla. Harap-harapan talagang didepensa ito kay Inday Sayad na isa ring magnanakaw itong si Sara Duterte. Dahil yan na po, yun talaga po ang totoo. Magnanakaw talaga yung si Sara na napatunayan yan, Pero kulang-kulang aabot ng 600 million ang kinuha niya nung vice president siya at sa DepEd. Total lahat mahigit 600 million. Di ba? Saan mo nakuha yan? Magnanakaw. May mga resibo Buti sana kung walang resibo may resibo nandun sa mga kuha nandun din sa prosecutor. Kaya yung mga defense lawyer ni Sara Duterte hirap ipagtanggol si Sara dahil nga talagang totoo na magnanakaw to si Sara. Di ba? Mga bossing mga madam, mabubuisit ka talaga yung kahapon halos iiyak na yung batang kay Atty. Kapunan, di ba? Dahil mga strategy na lang nilang ginagawa nila pinapatagal nila. Halos mapikon na si Kapunan. Sinasadya nilang galitin ang mga defense lawyer, pero hindi sila makakalusot. Yung yung mga prosecutor, yung mga defense lawyers, sinasadya nilang galitin ng mga prosecutor. Kaso hindi. Lalo silang napipikon. Yung si Ferrer kahapon, halos nagmamakaawa na kay Kapunan. Di ba? Na kung maaari, tigil na para, di ba? Wala. Talagang mapatunayan to si Sara, talagang isa sa
isa sa mga magnanakaw na opisyalis. Pero paano hindi magnanakaw? Nasanay na yan sa Davao. Ganun yung trabaho. Tatay ba naman presidente? Di ba? Tapos ang tatay magnanakaw, si Digong. Tapos ang anak magnanakaw lahat. Di ba? Ito lang yung mga buhat nung naupo si tatay, Digong naging presidente. Ito lang yung mga grabe, pati mga anak magnanakaw. Paano ang tatay magnanakaw? Di ba mga pusing mga madam? Mabubusit ka sa mga taong ito na pilit nilang pinapabango si Duterte na kitang-kita naman sa kuwa na maraming minaldas na pera si Inday Sayad nila, di ba? So wala, mabubusit ka talaga. Kaya hindi maganda tong wala nang pikon na yung mga defense lawyer ni Sara Duterte dahil sa sobrang galing ng witnesses, marunong sumagot. Talagang napagandaan nila yung mga dapat isagot at ang prosecutor din napagandaan din nila yung mga tanong na dapat itanong. So lahat perfect combination yung witnesses at saka prosecutor, maliban lang sa mga defense lawyer kasi wala talaga, hirap na hirap sila mga busing mga badam. Kaya ayan, pati si Robin mabubusit ka kay Robin. Papunta na naman sa mga terrorist, dahil sa terrorist, dahil sa mga MP, dahil sa MP napigilan na dahil kay Sara, dahil kay Inday Sayad napigilan ng mga pagre-recruit, mga ganun ba? Anong pakialam ng kuwa dun sa pagre-recruit ng mga MP? Commission and audit na mga bullshit talaga. Pinatay ko na lang mga bullshit. Hindi ko na tinuloy yung salita ni Robin Padilla na habang tinatanong yung witnesses ng kuwa. Hindi ko na tinuloy kasi mabubusit ka talaga mga busing mga badam. Hindi magandang pangitain. Kaya pinatay ko na para hindi masira yung araw ko. Okay, hanggang dito na lang mga busing mga madam. Maraming salamat po. Once again, maraming salamat sa mga palangga kong mga followers. Okay, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share and follow. At comment din po kayo mga busing. At binabasa ko naman at nagre-reply po naman ako mga busing mga madam. Okay, sa mga didilis dyan, ito na naman ako ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo at sama ng loob. Hanggang ngayon ay didilis pa rin ang utak ninyong mga hinayupak kayo. O di ba mga busing mga madam? Okay, hanggang dito na lang po. Bye-bye! Peace!